sharing God's love in times of conflict. Joy in sharing, but sharing God's love in times of conflict. Basahin natin ulit ang 4 na talata at mag-focus tayo sa 2 and 3 mamaya. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy, my crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Verse 2, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through yokefellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. God is the glory of the Lord. Magpapanatahan. Father in heaven, maraming salamat po sa umagang mo na ay makapakinig, makaparal, makapalay-bulay ng iyong mga salita. Humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis. Humihingi kami ng katawaran sa aming mga kasalanan. May mga bagay, Panginoon, sa aming puso. Hindi mo nakapagbigay ng luburan sa inyo. Lord, patawarin mo kami, linisin niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso, lalo sa pagtanggap, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Speak to us, Lord, in a very powerful way and even in a personal way. Gamitin niyo ang inyong lingkod. His mouth is Lord. Ano man, Panginoon, ang gusto mong ipaabot sa iglesia, naway, Panginoon, ikaw po ang mangusap. Tanggalin niyo po anumang mga distraction, anumang mga mabagat sa aming isipan, sa aming mga puso. And help us, Lord, to focus to your word. And we claim, O God, sa victory, name sa iyong presensya, sa iyong word, sa aming mga buhay, sa iyong anointing, God, the Holy Spirit. Bind the power of Satan, bind the power of darkness. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Joy in sharing. Sharing God's love in times of conflict. Tingnan muna natin ang background. Nabagay po sa verse 2 yung dalawang babae. At ang pangalan po ay si Euodias. Sa ibang translation ay Euodia. Si Euodias at si Syntyche. Itong dalawang ito, sila po ay mga close friends ni Apostle Paul. Sila po ay mga malalapit na kaibigan ni Apostol Pablo sa Philippi. Kunin muna natin yung background ng dalawa. Silang dalawa ay mga miyembro ng church in Philippi. Bahagi sila ng unang iglesia sa Europa na itinatagpo ni Apostol Pablo. So sila po ay mga faithful na mga miyembro ng iglesia ito. So hindi lang sila members of the church in Philippi, sila ay naging workers of gospel. Kapwa magawa din po ni Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Now, in the following verse, sa verse 3, na-mention po dito, sabi ni Apostle, I entreat thee also through yokefellow, help those women which labored with me in the gospel. Paul mentions that they struggled alongside with Apostle Paul in spreading the gospel, including
Clement, and others. Maraming kasama si Pablo sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo at kasama na po itong dalawang babaeng ito. Maraming nakakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang ministeryo. Usually, ang ministeryo yung dalawa ay sa mga babae din. Okay? So, workers of the gospel. Yan ang sinabi ng verse 3. Makita natin ang description sa kanila. Pero kahit sila po ay mga miyembro ng iglesia ito, sila ay naging kasama ni Pablo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na ng Ebanghelyo. These two women had okay? In other words, mayroon po silang conflict. Bagamat tapat silang manggagawa, mapapansin natin na tila po mayroon silang alitan o hindi pagkakasundo. Kaya si Apostol Pablo, hinikayat po ni Apostol Pablo itong dalawang ito na magkaisa sa pag-iisip kay Kristo. Look at verse 2. Sabi niya, beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Hindi po itinitalye sa Biblia kung ano po ang itungtan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Silent ang Bible kung anong kanilang pinagtalunan, kung ano ang kanilang pinagkasunduan, kung anong kanilang conflict. Walang na-record sa Bible kung ano to. Pero alam ni Pablo na kung ano man yung mga conflict na meron itong dalawa, alam ni Pablo na kapag hindi ito naayos, mga minamahal, magkakaapekto ito hindi lamang sa kanilang pagsasamahan sa loob ng iglesia, kundi makakaapekto din ito sa ministry at sa ibang hindi po nakakapagbigay kaluguran ating alam ni Pablo po yan, na kapag itong dalawang magagawang ito, kapag itong mga kapatiran na ito, hindi sila nagkaayos, maapektuhan ang church. Maapektuhan hindi lang ang church, maapektuhan ang ministeryo ng Panginoon. Since sila ay ginamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ganoon na lang ang concern ni Apostol Pablo sa dalawang kaibigan, close friends niya. Now, ano po ang lesson? Ang mensahe po ay malinaw. Mahalaga ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Tama? Lalo na sa mga tao na mayroong malaking bahagi sa ministry. In other words, if you are used by God in the ministry, isa ito sa dapat bantayan natin na maiwasan itong conflict at kung meron man ay dapat magkaayos. Kalooban ng Diyos, mga minamahal, na magkaroon po tayo ng pagkakasyon, hindi lamang po sa Diyos. Kalooban po ng Diyos na magkaroon tayo ng magandang pagsasamahan, magandang relasyon sa ating kapwa mananampalataya sa loob po ng kanyang iglesia. Amen? Yan po ang kalooban ng Diyos. At ito po ang ating focus ng ating pag-aaral ngayong umaga. I-define muna natin. Okay, so they were members of the church in Philippi, faithful workers of the gospel, may disagreement. Okay? So i-define natin ang conflict. Ano ba ang conflict? Okay. Conflict
is a disagreement or struggle between people due to differences in personality, levels of maturity, opinions, needs, beliefs, views, perspectives, and even principles. Okay? Yan ang simpleng siguro definition natin, no? Ang conflict, minsan dumarating po yan, no? Conflict is a disagreement or struggle between people. Kaya nagkakaroon ng conflict marahil hindi nagkakasundo dahil mayroong mga differences ang tao. Differences sa personalidad. Sa loob ng iglesia, iba-iba ang personalidad ng tao. Okay? Iba-iba ang pag-create sa atin ng Diyos. May mga tao na ganito ang personalidad. May mga tao na ganito naman ang kanyang personalidad. At sa loob ng iglesia, sama-sama po ang iba't ibang klase ng personalidad. So we have different personalities at dahil doon minsan nagkakaroon ng di pagkakasundo-sundo. Okay? Ay si kapatid na ganito, shy type na tao ito. Yan ang kanyang personalidad. Ay si kapatid na ganito ang tao. Okay? At minsan nagka-clash yung dalawa kasi hindi nagkakasundo yung personalidad ng isa't isa. So, differences in personality. Minsan, nagkakaroon din po tayo ng conflict because of the levels of maturity. Hindi lahat ng Kristiyano sa loob ng church ay spiritually mature. Hindi ibig sabihin, ang dami nating alam pagdating sa spiritual na bagay ay mature na tayo sa lahat ng aspeto. Pwede tayo maraming alam spiritual, but emotionally, we are not that mature. Levels of maturity. Okay? Mayroon din na hindi pa masyadong mature pagdating sa intellectual aspect. No? Kaya medyo may problema pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Hindi ganun siya ka-mature pagdating sa decision making. Pagdating sa emotion, hindi siya ganun ka-mature. Pero possible, spiritually, marami tayong ginagawa para sa Panginoon. Different levels of maturity. Opinions. Iba yung opinion mo, iba yung opinion ko. Okay? Needs. Iba-iba ang needs ng tao. Beliefs. Ano yung paniwala mo? Views, perspective, and even prinsipyo sa buhay. Okay? Let me give you an illustration or example. Halimbawa po, itong political stands and views. Dito pa lang nagkakaiba na po ang views and stand. Bukas po, eleksyon. Okay? Sad to say, maraming tao po, mga Kristiyano, mga kapatid, nag-aaway-away dahil sa kanilang mga sinusuportahang kandidato. Even mga pastors, dati nagsasama, nag-fellowship, ngayon hindi sila nag-fellowship kasi hindi binoto ng church na to ang kanilang kandidato. Nasira ang fellowship sa political conflicts. Nasira ang relationship maybe because of the personal conflicts. Dati magkaka-fellowship dahil iba ang pananaw. Okay? No, pag hindi mo binoto, wala na tayong fellowship. Now, kapatid, we have different personalities, principles, perspective, views, beliefs. Hindi sana yan
maging dahilan kung bakit masira ang relasyon ng mga kapatiran. Okay? What I'm trying to say, we cannot deny the fact that sometimes even within the church, conflicts arise. Sa church, di iwasan na may conflict, right? Totoo yan. Kahit in church, sa loob ng pamilya, may conflict. No? Kahit sa trabaho, may conflict. No? Lalo na sa church. Hindi ibig sabihin, church ito, bahay-sambahan ito, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay exempted na sa tinatawag conflict. No? Minsan, ang daming mga churches, dumarami sila not because of addition or multiplication. Dumadami sila because of division. Okay? Dahil hindi nagkasundo, aalis sila sa church, magtatayo ng sariling church. Dalawa na ang church ngayon. Okay? Hindi na naman sila nagkasundo, lumabas na naman sa church, magtatayo na naman ng isang church. Tatlong church ngayon. Okay? for ang of the Lord. And in the God with clear also yung katahimikan or kapayapaan. The first advice ni Apostle Paul in conflict, pursue. Paul encouraged Euodia and Syntyche to agree in the Lord. Sa kapatid kayo, mag-ayos na kayo. Si Apostol Pablo, yung puso niya, magkabati na kayo. And knowing peace should be rooted in Christ, not as emotions. Yung puso natin magkaroon ng ayunan, lalo na pag mayroong conflict,
it must be rooted in Christ. Dahil sa emosyon. Kung base po sa emosyon, walang maaayos po na problema. Kasi lahat po tayo nasaktan. Hindi magkakaayos dahil nasaktan ang emosyon ng bawat. Kaya magkakaroon lamang ito, showing peace, sabi ni Pablo, rooted in Christ, na kailangan kong ayusin ito dahil ako nasa kay Kristo. Ang punto ni Pablo sa tawang babaeng ito, magkaayos na kayo. Kaya sa niya, the day of same mind is the Lord. Pursuing Him means taking the first step toward reconciliation even if we are not involved. Pursuing His means taking the first step toward reconciliation even if we are not involved. Yun ba, hirap daw, no? Pagkaroon ng katahimikan, magkaayos, how to take the first move para magkaroon ng reconciliation kahit hindi pa yung dahilan ng conflict. Kahit sabihin natin, wala akong kanan sa kanya, it involves humility, setting aside personal pride to prioritize unity in the body of Christ. Kaya mahirap ito gawin, mga kapatid, kung andyan po ang pride sa atin. Kaya nga, it involves humility. Setting aside personal pride to prioritize unity in the body of Christ. Real peace is not avoidance of conflict, but with love and peace. Ay, paayos kami iwan lang siya. Usually, yun yung tendency na, no? Ay, walang gulo, iwas na lang. Now, real peace is not avoidance of conflict. Facing it with love and patience. Sabi ni Apostle Paul, dalawang ito, magkaisa rin. Magkaayos na kayo. Okay? The first advice ni Apostle Paul for dealing with conflict, in times of conflict, pursue peace. Ngayon, makita pa rin dito, in times of conflict, not only pursue peace, but promote reconciliation. Promote reconciliation. Now, was satisfied with violence or toleration, but the relationship. Para kay Paano, yung nangyari sa asawa, naman niya, hindi niya pwedeng, it's na parang walang nangyari. Hindi niya pwedeng ikmatan. Kasi alam ni Pablo, ito nagagawa sa gawain ng Panginoon. Ito nakaparan ito, ang daming itas. So, para kay Apostle Paul, hindi siya satisfied na tumahimik. At hindi rin siya satisfied na iterate yung ganong mga pangyayari. He wanted relationship restored as soon as possible. Yun ang gusto ni Pablo. Now, listen to this. Promote reconciliation. Reconciliation goes beyond apologies. It requires honest conversation and renewed trust. Yung reconciliation, hindi lang yung humingi kayo ng tawad. Sorry, peace na tao. Okay na. Reconciliation goes beyond apologies. It requires honest conversation and renewed trust. Kaya napaka-importante na mag-usap.
kasi doon labas kung ano yung nasa saloob ng we must be willing to forgive that all masters and rebuild broken relations. Church, ay mga Kristiyano, sa mga hindi maiwanan ng mga conflict sa isa. Problema ang which is ito ay hindi tamang sa may conflict sa church, meron akong hindi nagustuhan sa church, aalis ako sa church. Nung nagkaroon din ng conflict, alis din siya ulit sa church. Hahanap ulit ng church. Walang mahanap ng church na perfect church, kapatid. Kahit saan ka pupunta, may mga differences sa Kristiyano. So yung magandang gagawin natin, if there is what we call conflict in the church, stay there. Kasi hindi naman maayos. Kung hindi maayos, pagkatiwala sa Diyos. Now, ang point natin, we must be willing to rebuild broken connections. True restoration reflects God's grace. Babalikan pa natin. Ano tayo pinapagawa? At yung pagpapatawad ng Diyos na yun yung nais niya atin din pong ipakita doon sa mga tao. Maybe, naroon tayo ng di pagkakaroon. Si Apostle Paul, hindi lang po sabi niya, pursue peace. Also promote reconciliation. Okay? Yung pangatlo na advice ni Pablo, pray for support. Anong ibig sabihin ito? Or ask that of other people. Dinala lang for support for a little. Paul asked a trusted companion to assist in solving conflict. Sabi niya sa verse 3, and I entreat thee also through yoke fellow. Yung yoke fellow na to. No? Hindi na banggit ang pangalan. Kung sino yung na hiningan niya ng ni-request. Sabi niya, help the women which labored with me in the gospel. Si Pablo, nasa loob ng nakakulong si Pablo, naka-house arrest si Pablo. Gusto niya matulungan, tahan itong mga kaibigan, hindi niya doon siya sa loob ng kulungan. So, ang ginawa ni Pablo, request siya na isang kapatid at tulungan itong dalawang babae. Pray for support. Ask it trusted companion to assist in resolving the conflict. Listen to this. Seeking help is biblical. Kung hindi maayos na kayo lang, then find someone na pwedeng tulungan ninyo. Kung ang dalawa, hindi kayo magkakasundo lagi. So, seeking help is biblical. For support, ipanalangin kung sino yung mga tao pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan niyo. Prayer invites God's wisdom, peace, and discernment into emotionally difficult situations. Lalo sa mga ganitong sitwasyon sa buhay po natin. Sometimes we need a neutral, godly partner with and bring clarity. Now, sa reconciliation, minsan kailangan natin ng isang tao na pwedeng mag-pray sa atin.
na pwedeng mag-advise. Okay? God works through people. So trusting others to guide us is a sign of faith. So sino-sino po ang mga tao na pwede niyong lapitan? Kaya lumapit sa Stephen. Kasi silang may bibigyan na kung kang discipler, punta ka sa disciple mo. Kung church worker kayo, punta kayo sa church workers ninyo. Kung hindi available ang church workers, ang mga spiritual mature na mga kapatid natin sa church. Okay? Ang point natin, look for that na pwede gitna sa inyo. Pwedeng maig sa inyong mga sites, pwedeng magbigay ng guidance sa inyo. Pray for support. At po ang tema ni Pablo. Sabi niya, and I entreat also through your fellow. Some scholars believe na yung yoke fellow na sinasabi dito, probably si Epaphroditus. Na kung saan si Epaphroditus din nagbitbit ng sulat na to. Meron din nagsabi, maybe si Timothy or you, kasama ni Pablo. No? Pero kung sinasabi na yoke fellow, ang gusto ni Pablo, sabi na, help those women. Tulungan mo itong dalawang kaibigan ko. Dahil hindi nakao. Helpless women which labored with me. Talagang nagpagal sa bahagi ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo. So, Paul's advice for dealing with conflicts, in times of conflicts, pursue peace. As Christians, take note for this. Hindi natin pinopromote na hindi tayo troublemaker. Hayaan mo na. We, as much as possible, we pursue. Gusto natin magkaayos. Hindi lang po ito sa church. Kahit sa problema mag-asawa, sa problema magkapatid, sa problema magkaibigan, pursue peace. Kasi yan ang gusto ng Diyos. You are a child. Jesus is the Prince of Peace. That's why we must pursue peace. Okay? We must also promote reconciliation. We must also pray for support. Ano pa? Persevere together. Paul still recognizes women in despite their disagreement. Kita ni Pablo yung kahagahan ng dalawa naging malinawang Pablo nagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya kasi Pablo ay nasa loob ng kulungan, kamanti siya na yung Ebanghelyo napapalagana dahil sa mga kasama niya. So, recognize pa rin ni Pablo yung mga ginagawa nitong mga kaibigan niya. To the point, alam ni Pablo na dalawa mayroon ng disagreement. Conflict does not conceal some contributions in history. Kung ikaw ay marami nang ginagawa sa lingkod mo sa Diyos, okay? Marami ka nang ginagawa dahil ang Diyos, pinaglilingkuran mo ang Diyos,
Then, nagkaroon ng conflict of church. Hindi po yan matatanggal yung calling na meron ka. Hindi yan matatanggal yung value, yung contribution mo sa kain ng Panginoon. Andyan pa rin. Kaya si Pablo, kinukonsider na ito mga nagawa ng mga kasama niya. Okay? We must continue working together for God's mission even when misunderstandings arise. Take note of pwedeng mangyari sa church at nangyayari din sa ibang churches. Magkasama sa ministry, nagkaroon ng disagreement, iniwan ang ministry. May bakit naman ang gawain ng Panginoon sa simple pagkakaunawan natin sa kapwa na namatay? Kaya must continue working together for God's mission even when misunderstanding arise. It includes perseverance, choosing to walk side by side toward God. Kaya nga, ang isang ayos ni Pablo, kahit we persevere. Ito eh. Hindi kailangan huminto sa paglingkod sa Diyos. Persevere together. Yung panglima na advice ni Pablo, in times of conflict, plant unity. Unity must be intentionally conveyed through words of encouragement and acts of support. It is not about uniformity, but embracing differences and staying anchored in shared faith. Plant unity. You know what? Ito po, mga kapatid. A united church is a powerful witness of God's love and grace in action. If there is what we call conflict. Si Pablo, maayos ito si Judas at si Pablo, malaking ito. Hindi lang sa church, sa gawain. Okay? A united church is a powerful witness of love and grace in action. By lifting each other up and standing together, we reflect the act of Christ to the world. Plant unity. Kailangan natin na magkaroon ng pagkakaisa. Pero isang bagay pwedeng makasira ng pagkakaisa. Kaya sa UDS and SNTP, be of the same mind. Ano ba gusto nyo sa kaloob ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na yung church ay magkawatak? Kanyang iglesia ay masira? Di yan ang kalooban ng iglesia. Sa iglesia na ay united. Amen? So please, promote reconciliation. Pray for support. Persevere together. And unity. 5 advices ni Paul and even principle na pwede nating ma-apply. Now, let's go to the biblical lesson and application. Okay? Nakuha natin yung advice ni Paul at even principle na kanyang turo, especially in times of okay? So ano na po ang biblical lesson at ano naman itong practical application lalo na kung tayo po makakarap sa tawag nating conflict. So in terms of conflict, we must, number 1, clarify the real issue. The real issue. Meaning, when conflict happens,
we need to take a moment to pause and assess what really caused it. Oras ng conflict, disagreement, may di pagkakawaan, we need to take a moment to pause and assess what really caused it. Often, the source is into another issue. Yan yung natin, simptomas lang yan. Bakit yan yung kilo? Bakit yan yung sumahan yan ng totoong issue na? That's why we need to clarify that issue. We must seek the root cause of conflict. Bakit nagkaroon ng di pagkakaroon? We must seek the root cause of conflict. Hanapin natin yung pinulan bakit nangyari itong conflict. We must understand the true reason behind it. Naintindihan ba natin kung bakit nangyari yun? Understand the true reason. Address the main issue, not just the smaller details. Yung ina-address natin, yung mga simpleng bagay. Pero yung bakit karoon ng problema, hindi po ayos. Yung mga symptoms lang ang ina-address. Yung pinaka hindi ayos. Kaya dumating ulit ang sitwasyon, bumabalik ulit. Symptoms ang nawala. Yung at andun pa. Ayun yung isang bagay na pwede natin i-consider, mga kapatid. We must clarify the real issue. Conflicts can arise. So, bantayan natin ito. Conflicts arise from una, careless. Salita na hindi tayo ingat. We say without thinking that hurt others. No? Mga ganon minsan. Sa atin, wala na. Pero yung doon sa pinagsabihan natin, masakit pa ang sa kanya. Careless. Yun ang intensyon natin. Kaya lang, iba lang ang ring mga nakarinig sa atin. May mga words. Mga salita na mababig natin na pawal nakakahit sa inyo. So, hindi sa words, even sa messages natin, kasi ngayon, may cellphone naman tayo. No? Alam ba sa cellphone, pwede ma-misinterpret at ma-misunderstood yung message ng tao. Okay? Wala yun. The way mo in-interpret niya, di ba? Mga ganun. Posibleng mangyari. Part ka na message, tayo yung isip. Kaya lang, sa nagbahin, na-misinterpret niya. Tapos, tayo, why? Yun pala, may lang nabasa na yan sa social media, no? Yan sa social media, medyang mga mababasa natin, nagpapalabas ng mga emosyon. No? So, conflicts can arise from careless words. That's why, patayan natin ito. Or conflicts can arise from actions, things do that upset or offend others. Mga bagay na minagagawa natin or marahil hindi tayo sensitive.
No? Action pala natin offend. Babalikan natin. Kasi shy type ako, pastor. Ando example. So, nahiya ka, may actions ka maybe na namis ba? Ano ba? Action na pwede misunderstood ng ibang tao. Ang personality natin, ito ako, tao, okay? So since yun ang personality mo, may actions tayo, no? Na pinakita na minsan, pag hindi tayo nag-ingat, pwede pala mag-offend din sa inyo. Careless words, wrong actions, or maybe attitudes. Hindi lahat ng Christian sa loob ng church ay mature, spiritually mature. Kasi mayroong mga babes in Christ. Mayroon pang hindi lumalago at carnality, nangingibabaw ng pride, jealousy, self-centeredness, at dahil doon nagkakaroon ng conflict. Lesson: to avoid conflicts, we should be mindful of our words. Makantayin natin. To avoid conflict, we should be careful of our actions. We should be watchful in our attitudes. Ano bang attitude na pinapakita ko? Kristiyano pa bang attitude na to? Ito yung attitude mo. So, bantayan natin. Naalala ko, may isang quotation. Ano bang ito? Pero, kinuha ko siya. Sabi ng isang quotation, think before saying or doing anything. It's always better not to hurt anyone than to apologize after you've hurt someone. We have to be mindful of our words, be careful of our actions, and be watchful of our actions. So the practical application natin, in times of conflict, we need to clarify the real issue. Okay? Next is, we need to choose the correct response. Choose the correct response. How we respond to conflict is very important. Paano tayo mag-response kung mayroong conflict? A wrong response can make things worse. Minsan, dahil mali lang yung response na lumala. Instead na maayos na, dahil mali ang ating response, pumala ang sitwasyon. So, a wrong response can make things worse. Therefore, don't let pride lead us to make control. Kasi pwede pong mangibaw sa atin ang pride. Pwede pong, ito yung lead sa atin ngayon. Kaya hindi maayos-ayos yung conflict na yan kasi nangibabaw ng pride. Okay? Or yung pride ang nagko-control na sa ating action. No? Focus on negative thoughts. Kasi minsan, pag mayroon conflict, lahat ng negative na iisip ko natin. Lalo na sa tao kung saan doon naroon. Don't focus on negative thoughts. Ang advice ni Jesus, don't seek revenge. Sabi ng Diyos, "Just mine," said the Lord. Correct response.
yung for negative pag-iisip, din ilan ang job natin sa isip natin. Don't seek revenge. Instead, respond with love and humility. At yan, paano natin ipapakita yung pagmamahal ng Kristo? Paano natin ipapakita yung humility sa halip ng pride? Take time to cool down before reacting. Kasi tendency natin, may conflict, masabi agad tayo. Pero sa gustong i-correct sa atin, time, susundan, before reacting. Mas maganda na magpakalma muna tayo bago po tayo mag-react. Pray for peace and ease. Lalo na kasi minsan, wisdom, bakit wisdom? Minsan nakakagawa tayo ng maling desisyon dahil sa ating ipin. Kaya, pray for wisdom. Remember, gentle response calm the situation. But harsh words will only make it worse. Gentle response calm the situation. And sabi ng Proverbs, no, a soft answer and turn it away wrath. Correct response. And last, practical application. In times of conflict, not only clarify the real issue, not only choose the correct response, but also cultivate reconciliation and restoration. God wants us to live peacefully with others. We've been hurt, or if we hurt someone, we need to seek reconciliation and restoration. We must learn to forgive. We must learn to forgive. We must learn to forget. And the grace of God. Mahirap patawad. Mahirap ka ginawa na hindi maganda sa atin. Pero God wants us to forgive and forget by His grace. Kasi kung titingnan po natin, ganun din tayo sa tipo ba? Ano ba noon? Tayo'y kaaway ng Diyos. Sinuway ng Diyos. Mayroon tayong conflict sa Diyos. Pero because of God's love, gumawa siya ng paraan, pinatawad niya tayo. Kung tayo ng Diyos, ang sabi niya, sins and iniquities, I will remember you. Hindi ibig sabihin na biglang hindi siya ang Diyos na hindi niya na naalala yung mga kasalanan natin. No. All-knowing at alam na yung mga ginagawa ng kasalanan. But He choose to forget. Pinili niyang wag alalahanin. Mas pinili niyang magpatawad at pinili niyang wag alalahanin. All pwede niyang maalala. Kasi all-knowing. At ito ang gusto ng Diyos na matutunan po natin. Forgive. Learn to forgive and forget. Learn. Naalala ko. Lately, sunod-sunod ang mga aksident. Tama? Yung, ano ba yun? Yung may isa pa, yung bus, tama? Yung bus ba yun? Oo. Maganda yung sinabi ng yung tatay. Yun ba yung sa bus ba yun? Na sabi niya, pinahiram lang sila ng Diyos. Wala siyang balak kasuhan or mas possible na sana wag tanggalan ng partisa yung bus na yun. May isa din, yung sa naiya ba yun?
Iba naman ang response niya. Gusto niya talaga, hustisya. Namatay eh. Kailangan, i-ano yung hustisya talaga. Makita yung dalawang pagkakaiba doon. No? As a Christian, pag mga ganong sitwasyon sa buhay po natin, lumalabas ba yung pagiging Kristiyano natin? O tayo pa mismo yung nangunguna? Hindi na yung Christ-likeness, no? Yung atin ng sarili. No? Nagre-react na tayo, not in a Christian way. I believe sa tatay na namatay dahil doon sa yung sa bus na yun. Masakit, tama? Masakit po para sa kanya na mawala ng mahal sa buhay. Pero again, dito mo makikita, maybe, I don't know, baka Christian mo, no? Or, yung sa kanya, ina-acknowledge niya yung Diyos. Na pwede pala tayong mag-react in a positive way kahit hindi maganda yung nangyari. We must learn to forgive and forget. We must let go of anger and bitterness. Kasi minsan andyan lang yan. So hindi yan mawawala kung hindi mo i-let go ang anger, yung bitterness na yan. Be open to understanding others. Minsan, gusto natin tayo lang ang intindihin. Sorry. Pero itry naman natin intindihin yung ibang tao. Okay? Be humble enough to apologize or accept an apology. Kung tayo ang nagkamali, then magpakumbaba tayo, humingi ng tawad. At kung may humingi man ng tawad sa atin, sino tayo para hindi tanggapin yung pagpapatawad namin? That even God tinanggap yung paghingi natin ng tawad. Right? Accept an apology. Move forward, not stay stuck in the past. Para maka-move on tayo, siyempre, wag tayong huminto, wag tayong mag-stuck doon sa mga past mistakes natin, sa mga problema, kundi mag-move forward tayo sa grasya ng Diyos. In times of conflict, we must clarify the real issue. Choose the correct response. Cultivate reconciliation and restoration. Conclusion natin, conflict is part of life. But how we handle it is what matters. God teaches us to respond with love, not hate. Joy in sharing. Sharing God's love even in times of conflict. Let's choose peace. Guard our words. Forgive quickly. And always work to make things right. When we do, we bring healing to others and even to ourselves. Limuko po tayo mga kapatid for our reflection. Kagaya po ni Eudias at Syntyche, nais ni Pablo na magkaayos itong dalawang kaibigan niya. Dalawang kasama niya sa ministeryo. Dahil kung ito ay magpapatuloy, itong kanilang disagreement, ang kanilang conflict, maaapektuhan ang iglesia. Maapektuhan ang ministeryo. Hindi malulugod ang Diyos. At ang nais ng Diyos sa atin sa umagang ito, mga kapatid, in times of conflict, pursue peace. Promote
reconciliation. Pray for support. Kailangan mo ba ng tao na pumagitna sa inyo? Persevere together. Hindi mo kailangan iwan ang ministeryo. Hindi mo kailangan iwan ang paglilingkod sa Diyos. Plant unity. In times of conflict, kailangan nating i-clarify yung real issue. Bantayan yung mga lumalabas sa bibig natin. Baka yun ang dahilan. Yung mga actions na hindi natin namamalayan, naka-offend pala sa inyo. Yung attitudes natin na hindi nakagaya ni Kristo, baka hindi natin napapansin lumalabas. We must clarify the real issue. We must also choose the correct response. Huwag mong hayaan makulong ka ng pride. Huwag mong hayaan na i-feed ka ng diablo ng mga negative thoughts. Don't seek revenge. Instead, respond with love and humility. Cultivate reconciliation and restoration. Kaya tanong ko sa umagang ito, kapatid, is there someone you need to forgive? Mayroon bang isang tao or mayroon bang tao sa buhay mo na hindi kayo nagkakasundo? Maybe may conflict kayong dalawa. And this morning, God wants you to settle that broken relationship. Kailangan mo na bang magpatawad? At ibigay mo ang pagpapatawad kagaya ng pagpapatawad mo Kristo sa atin. Kung mayroon mang humingi ng tawad sa iyo, tanggapin mo yung paghingi niya ng tawad. Lord, speak to us this morning. Alam namin, O Diyos, na hindi ka nalulugod kung hindi maganda ang aming relasyon sa aming kapwa. Kung mayroon man kaming sama ng loob sa ibang mga tao, lalo na sa aming kapwa mananampalataya, Lord, patawad. Tanggalin niyo po, Diyos, itong sama ng loob. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang aking galit. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga negative na mga pag-iisip. Lord, turuan niyo po ako magpatawad. Turuan niyo po ako, Panginoon, na magpakumbaba. This church, Lord, hindi kami exempted. Ang diablo andyan lang yan para guluhin, para sirain ang aming relasyon sa kapwa mananampalataya. Pero Panginoon, Ikaw po ang maging sentro. Help us to grow. Help us, Lord, na ma-apply namin itong mga katotohanan ito sa aming buhay, O Diyos. Lord, palambutin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Turuan mo po kami na magpatawad. Turuan niyo po kami, Panginoon, to react in a positive way. Lord, Ikaw po ang maging sentro ng iglesia ito. Tulungan niyo po na magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkakaunawa
kaunawaan. Kung may mga differences man, Panginoon, sa isa't isa, turuan niyo po kaming tanggapin yung pagkakaiba. Turuan niyo po kaming, Panginoon, na intindihin ang aming kapwa mananampalataya. At kung mayroon mang conflict, Lord God, tulungan niyo po kami na maiayos ito para sa iyong kaluwalhati. At huwag niyo pong hayaan ng diablo, Panginoon, na manaig, magtagumpay sa kanyang plano, sirain ang iyong iglesia. Maging, Lord, sa buhay ng aming pamilya, sa mga mag-asawa, Lord, nangangailangan ng iyong intervention. Mga mag-asawa na malapit nang masira ang relasyon, Lord, tulungan niyo po silang magkaayos. Magpatawad sa isa't isa. Mga magkakapatid, mga kapwa mananampalataya, Lord, ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming mga puso. Bless your word, O God. In Jesus' name we pray. Amen.